Proyekto Helmo. Mapagpalang araw, Sir Seth. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Jake. Bago ko simulan ang kwento, nais ko lamang sabihin sa inyong mga tagapakinig na hindi ko kayo pinipilit na maniwala at hindi ko rin sinisiraan ang lugar na aking mababanggit. Salamat po. Sa isang lugar kong tawagin ay Tumbao, Banisilan, Cotabato. Doon kami nakatira ng aking pamilya. Ang aking ama at ina at mga kapatid. Isama niyo na rin ang aking mga kamag-anak. Ang aking ama ay nagtatrabaho bilang karpentero, habang ang aking ina naman ay nasa bahay lamang. Siyang nag-aalaga sa amin ng nakakabata kong kapatid na wala pang 1 taon ng edad. Samantalang ako ay nasa 4 o 5 taon noon. 6 po kami magkakapatid, 3 lalaki at 3 babae. Pang-5 ako doon. Sa murang edad ko ay nakasaksi ako ng pangyayaring akala ko ay hindi mangyayari sa totoong buhay. I-describe ko lamang ang aming bahay noon. Medyo may kalakihan ito na gawa sa kahoy at simento. Kapitbahay namin ang aming lola at ang nakakatanda naming kapatid na babaeng pangalanan na lamang nating si Ate Anje. Siyang panganay sa aming magkakapatid. Hindi masyadong malayo ang aming mga taanan. Hindi aabot ng 1 minuto ang paglalakad dito. Ganon kalapit nun. Subali yung sa amin ay nasa kanan at yung sa harapan namin ay yung sa lola namin. Tapos sa kaliwa doon ay ang bahay ng ate namin at ng kanyang asawa. Wala silang anak dahil baog si Ate Anje. Ayos lang naman ito sa asawa niya. Malapit lamang ang bahay namin sa bahay ng mayor kaya naman walang makakapanakit sa amin o kaya makakapagnakaw. Sa lugar namin ay walang gripo. Ang gagawin namin ay bababa kami doon sa balon para maglaba. Kukuha ng tubig may inom. Itong balon na ito ay madilim dahil napapaligiran ng mga balete at mga santol. Yung konti lang talaga ang liwanag na makikita mo. Kaya naman kapag bababa kami para mag-ikib nun, magdadala talaga kami ng ilaw o flashlight. Ang panganay namin na si Ate Angie ay nagaya sa amin na samahan siyang maghugas. Pero sabi ni Mama, gabi na, baka mabati umano kami ng mga engkanto. Marami pa naman umanong mga balete doon at saka alanganing oras na rin. Pero hindi nagpapigil si ate. Pumunta siyang mag-isa sa balon na dapat ay hindi na niya ginawa. Nang umaga ding yon ay walang pasok gawa ng Sabado so balik gabi ng Biyernes si ate pumunta sa balon na mag-isa. Pagkatapos naming magagahan ay pumunta kami kay Kuya Pito. Asawa ni Ate Angie ito. Sabi niya, "Ma, may bibilin lamang po ako saglit. Kung pwede, pakitingnan po muna si Angie. Natutulog pa kasi." Nagtaka kami kasi 6:00 pa lamang ng umaga. Gising na si ate para magwalis at magluto pero bakit nung araw na yon? 8:00 na ay hindi pa siya gumigising. Pero pinabayaan lamang namin baka napuyat lamang siguro kaya sabi ni Mama, "Sige Pito, sisilip-silipin ko ang asawa mo. Basta bilisan mo lang kasi maglalaba pa ako ha." Tugon ni Mama. Tumango lamang si Kuya Pito at lumakad na. Maayos naman ang araw na yon hanggang sa gumabi at natutulog na ang lahat. Lumabas si Kuya Paldo, pangalawa sa aming magkakapatid. Lumabas siya para umihi nang marinig niya bigla ang tawag ni Kuya Pito. "Ma! Pa!" Kaya ginising ni Kuya sina Mama at Papa. "Ma, Pa, si Kuya Pito, tinatawag kayo."
Napabalikwas naman sina Mama at Papa at pumunta sa bahay nila Ate Angie noon. "Bakit, Pito?" tanong ng Papa ko. "Pa, si Angie, hindi po kumakain. Tingnan niyo po yung ginagawa niya." Pumasok si Papa at tiningnan sa kwarto si Ate. Nataranta si Papa noon. Ang ginagawa kasi ni Ate Angie, nakaupo habang binubunggo-bunggo ang ulo niya sa pader. Dahilan ng pagkasira ng pader na ito. Pero wala itong epekto sa ulo ni Ate. Kahit gasgas, wala itong natamo. Inaawat-awat ito ni Papa pero malakas siya na kinaya niyang itulak si Papa. Kaya naman nagsilabasan na kami pati na rin sina Lola. At nung nagwawala na talaga si Ate at hindi na kayang pigilan, ay nagpatawag na si Lola ng pari noon. Inutusan niya ang pinsan ko kasama ang ate namin. Pangatlo sa aming magkakapatid na si Ate Rosa. Nasa 15 o 16 na ang mga edad nito. Tumakbo sila para puntahan ang pari noon. Nang dumating ang pare ay marami na ang tao sa bahay ng ate namin. Pinapasok ang pare habang si Ate ay ginagapos ng 6 na kataong malalaki ang mga katawan. Kasama na roon si Kuya Pito at Kuya Paldo. Pinahawak si Ate Angie ng asin at sinuutan ng rosaryo, habang ang pare ay binibinditahan ng katawan niya. Kumalma si Ate at nagsiuwian na rin ang mga tao. Nakatulog si Ate at sina Mama at Papa ay doon na rin natulog sa kanila, habang kami naman ay umuwi sa bahay noon. Akala namin ayos na. Pero nang umaga ding yon, napansin ni Kuya na hindi nagsasalita si Ate at wala na rin yung rosaryo sa leeg niya. Nung tinanong niya ito ay hindi ito sumasagot. Nakita niya lamang yung rosaryo na nasa gilid at sira na nun. Buong araw hindi kumakain at nagsasalita si Ate kaya nagpatawag si Lola ng isang albularyo. Pagkapasok pa lamang na pagkapasok ng albularyo na ito, nagwawala na naman si Ate nun. Tinanong sina Mama at Papa kung saan ba nagpupunta ang Ate. At naalala ni Mama nung gabing nagyaya si Ate na maghugas. Sabi ng albularyo ay bakit hinayaang pumunta doon si Ate ng ganong oras. May nagkakagusto umano na isang engkanto sa kanya. At marahil ay konektado ito sa mga nangyayari sa Ate namin noon. Pagkatapos ng pag-uusap nila, nagsunog ang albularyo. Sa pagsusunog niya, nagtaka kami kung bakit ang cellophane na sinusunog niya ay para bang humihinga, gumagalaw. Sunod na araw ay hindi dumating ang albularyo. Nabalitaan na lamang namin na hindi ito makalakad. Dahil umano nung gabing yon, na nanggaling siya sa bahay ay may anino umano na dumalaw sa kanya at inatake siya nito. Maraming sugat at kalmot ang natamo niya. Nabali rin ang buto niya sa paa, dahilan para hindi siya makalakad at makapunta sa amin noon. Nagpatuloy ang mga pangyayari. Hanggang sa isang gabi, papunta si Papa sa balon nang may makita siya na nakasabit sa isang malaking baging ng balete sa itaas ng naglalakihang mga puno. Isa itong itim na napakalaking aso na mas malaki pa sa tao at may lalaking nakasakay sa likuran nito. Natakot si Papa at dali-daling pumunta sa bahay ng Ate. Nagwawala na naman ito. Kumalma lamang siya nung malapit ng mag-alas 12 kaya nung kumalma ay natulog na rin kami. Awang-awa kami kay Kuya Pito dahil hindi na niya alam ang gagawin at kung bakit nangyayari ito sa kanila. Sa kalagitnaan ng pagkakatulog, bumangon si Papa para umihi ng paglabas niya
ay dali-dali siyang pumasok dahilan para magising si Kuya Pito. Pa, anong nangyari? Anak, huwag ka maingay. Nandyan siya, sabi ni Papa kay Kuya. Nang silipin nila sa siwang ng bintana ay laking gulat nila. Nang papunta sa bahay nila Kuya Pito, ang napakalaking aso. Hindi nila inasahan ito. Binangga-bangga ng aso ang kanyang sarili sa bahay. Paulit-ulit ito habang sila Papa ay pinoprotektahan sina Mama at Ate noon. Hanggang sa tumigil na ang nilalang at nang silipin nila ito ulit, nakita nilang papalayo na ito. Hindi sila makapaniwalang lahat at hindi nila mawari kung anong nilalang yon. Muli silang lumapit sa pare. Pinabindisyonan ng buong bahay. Ito ang huling gabing matatapos na ang kalbaryo ng buhay nila Kuya at pati na rin kami. Nang gabi ding yon, si Ate hindi pa rin nakakapagsalita. Pero base sa kanyang galaw, ay parang may nakikita siya sa hindi kalayo ang puno na tila'y masaya ang mukha na aming nasisilayan mula sa kapatid namin na yon. Para bang tuwang-tuwa. Pero hindi namin mawari ang dahilan ng kanyang pagkagiliw sa isang malaking puno. Umabot ng isang araw bago makapagsalita muli si Ate Angie. At ang sabi niya sa amin ay, noong nakaraang araw nga ay may nakikita siyang 3 mapuputing mga babae na tila mga anghel ang nagliliparan sa malaking puno at pinag-uusapan umano siya. Napakaganda raw ni Ate at napakabuti. Mula noon ay hindi na ginambala si Ate ng engkanto o ano ngang nilalang yon. Kasama yung malaking aso na ito. Pati kami ay hindi rin alam pero marahil ay nang dahil ito sa mga babaeng nagbabantay kay Ate noon. Pinoproteksyonan siya marahil ng mga ito para hindi na malapitan ng nilalang na nagkakagusto sa kapatid namin. Naging maayos muli ang pamumuhay namin pero naghiwalay ang aming mga magulang at kaming 5 ay sumama kay Papa. Pero naiwan kay Lola ang ika-4 sa aming magkakapatid. Nakakalungkot lang isipin na hindi kami kompleto. Sa kasalukuyan ay wala na si Papa at nagkahiwa-hiwalay na rin kaming magkakapatid. Si Ate Angie at Kuya Pito pala ay hindi na rin nagtagal. Naghiwalay din. Napadpad si Ate Angie sa Manila kasama si Kuya Paldo. Nakahanap ulit si Ate Angie doon ng bagong lalaki na hanggang ngayon sila pa din kahit walang anak. Siguro ay tama nga na kahit hindi man kayo biniyayaan ng Panginoon ng isang anak, kung kayo naman ay nagmamahalan ay titibay ang inyong relasyon. Si Kuya Paldo naman ay may anak na pero hiwalay sa kanya. Si Ate Rosa naman ay may asawa na rin at ang bunso namin ay kinuha ni Mama nung pumanaw si Papa. At ako ay patuloy ang pag-aaral dito sa Molave. Maraming salamat sa pagbabahagi ng aking kwento. Kung sakasakali pang mapili ninyo ito. Hindi ko kayo pinipilit na maniwala at wala akong sinisiraan na lugar. Marapat po nating tandaan na hindi lamang tayo ang naninirahan sa mundong ibabaw. Naway respetuhin natin ng maayos ang ating kalikasan. Salamat. Hello Sir Seth. Isa po ako sa inyong silent listener. Simula nung nakita ko yung channel nyo ay lagi akong nakikinig sa inyo. Tawagin niyo na lamang akong Glenna. Hindi ko tunay na pangalan. Edad 33 taong gulang na ngayon. Ang aking probinsya ay parte ng Cordillera Region. Hindi ko na lamang babanggitin ang saktong lugar kung nasaan ako. Nasa bansang Qatar ako ngayon at dito ako nagtatrabaho. Dahil po sa kwento na naririnig ko ay nais kong ibahagi ang aking karanasan sa mga nilalang na hindi nakikita. Aminin ko po na simula noong hindi ko naranasan ito,
Hindi ako naniniwala sa mga nilalang. Lalong-lalo yung hindi nakikita pero nung nangyari sa akin ito, hanggang ngayon, tumatayo pa rin ang balahibo ko kapag naaalala ko ito. Taong 2014 po ito nangyari. Ako ay nag-aaral sa isang university sa amin. Kahit na ako ay may anak, tinuloy ko pa rin ang aking pag-aaral dahil na rin ang aking ina lagi niyang sinasabi sa akin na kahit may anak na ako, kailangang may matapos para makahanap ng magandang trabaho. Kami ng asawa ko na tawagin na lamang natin sa pangalang Renz. Nagdesisyon kaming mangupahan ng isang boarding house malapit sa pinapasukan kong university. Masabi ko pala sir, set ng asawa ko ay nagtatrabahong security guard sa parehong university na pinapasukan ko. Kumbaga, makakatipid sa pamasahe kasi mga 3 minuto lamang na paglalakad. Eskwelahan na. Nakalipat na kami ng boarding house. Kasama ko ang 3 taong gulang namin na anak na tawagin na lamang nating Ken. Konting background sa boarding house, Sir Seth. Isang malaking bahay na sementado lahat, bali 2nd floor sana pero hindi tinapos. May 4 na kwarto. Bali yung banda sa kanan na tanaw ang kalsada. Isang kwarto na mas malaki ito kumpara sa kaliwa na 3 magkakasunod. Bali ang kwarto namin na kinuha dahil nga sa may anak kami nun. Bandang kanan. Yung malaki at tanaw ang kalsada. Bali nung lumipat kami ay nakakwarto na sa gitna sa kaliwa ang kaibigan ko na kaklase ko na rin. At siya din ang nagrekomenda sa amin kaya nandun kami. Subali ito na nga Sir Seth. 1 linggo na kami sa boarding na yon. Nang may mga bagay akong nararamdaman sa bahay na yon. Para bang may tao sa taas sa 2nd floor na nakatingin lagi lalo na paggabi. Ang 2nd floor kasi hindi tapos. Walang bubong. Kaya open ito. Tanging mga steel bar ang naroroon na ginawa din namin na sampayan sa taas. Binaliwala ko na lamang ito at sabi ko, baka guni-guni ko lang. Ang setup namin ng asawa ko gawa ng mostly ng duty niya ay panggabi at ang klase ko naman ay umaga. Kaya pag ako papasok sa eskwelahan, siya yung magbabantay kay Ken. Minsan pag maaga ang pasok ko tapos hindi ko siya maantay ay dinadala ko si Ken sa school. Nasakto namang labas ng asawa ko noon. Natatapos ang klase ko bandang 3:00 ng hapon. Dahil nga malapit lang ay naglalakad na lamang ako. Malapit na ako sa boarding house namin. Nakita ko na yung anak ko na palapit sa gate pero natigilan ako. Kung bakit kalahati ng mukha niya duguan. Agad kong kinarga ang anak ko at galit akong hinanap ang asawa ko noon. Nakita ko siya sa bandang likod na pinapakain yung Texas niyang manok. Galit akong pasigaw noon. Sabi ko, anong nangyari sa mukha ng bata? Bakit ganito? Sabi ng asawa ko, nasa kwarto daw sila ng anak ko tapos biglang umulan noon. Kaya naman iniwan niya muna yung anak namin. At patakbo sa 2nd floor kung saan kami nagsasampay para kunin ang nilaban kong mga damit namin. Pagkakuha niya lahat nun, dahil sa dami ng nakuha niya mga damit ay hindi niya nakita na sumunod yung anak namin sa kanya. Nakita na lamang niya umanong nahulog na ito sa hagdan at nakasubsob sa may simento. Agad-agad daw niyang kinuha ang anak namin na umiiyak. At ganun na lamang ang pagkabigla niya na nakitang lahat ng dugo sa mukha ng anak namin. Agad naman niya itong nilinisan doon. Kinabukasan ay hindi na muna ako pumasok sa school. Sobrang natakot ako sa nangyari. Simula nang mangyari yon sa anak namin, doon na rin nagsimula na lagi na siyang nagkakasakit. Yung katawan niya noon ay medyo mataba, pero pumapayat.
Binilan ko na lamang siya ng vitamins, baka nga mahina lamang itong kumain nun. Isang araw nun, isang gabi, saktong off ng asawa ko kaya nung gabi na yon, kasama siya ng anak namin na natutulog. Saktong-sakto lamang ang sahod ng asawa ko para sa amin kaya kahit electric fan, hindi kami makabili nun. Kaya kapag natutulog kami, yung bintana banda sa may kalsada, nakabukas yun para pumasok ang hangin. Mga 2:00 na nga ng madaling araw ay nagising ako nang may marinig akong naglalakad. Dinig na dinig ko yung tsinelas kaya hinayaan ko na lamang. Sabi ko sa sarili ko, baka sa kalsada. Pero bakit parang sa labas lang ng bintana namin? Tumingin ako sa asawa ko. Narinig din pala niya yon. Sabi niya, hayaan na lamang daw. Baka mga dumadaan lamang na naglalakad sa may kalsada. Tapos natulog na siya. Iba talagang pakiramdam ko noon. Hindi talaga sa kalsada kundi sa mismong labas ng bintana namin. Sa labas ng boarding house. Hindi ko na lamang pinansin ito. Tiningnan ko muna yung anak namin. Mahimbing ang tulog niya. Kinabukasan ay may pasok ng asawa ko. Nang gabing yon, balik kami na lamang ng anak ko ang naiwan. Mga madaling araw ay nagising na naman ako dahil naririnig ko na naman yung isang naglalakad. Sa pagkakataon na ito ay nakakasigurado akong sa mismong labas lamang ng bintana namin yon. Naririnig ko yung tsinelas niya pero alam mo yung lakad ng matanda? Yung parang hinihila yung tsinelas ng paa niya. Sobra akong natatakot dahil sa takot ko ay niayaw kong dumungaw sa bintana nun. Binaliwala ko na lamang yun at halos gabi-gabi akong nagpupuyat. Gabi-gabi akong natatakot pag umaalis yung asawa ko. Isang madaling araw, nagising ako. Ganun na may naririnig na naman akong naglalakad. Hila-hila yung tsinelas niya. Tapos walang ano-ano. Naririnig ko na may bumubulong mismo sa tenga ko na hindi ko maintindihan. Akala mo ay may nag-uusap mismo sa tenga ko. Sobrang takot na takot ako. Mabuti na lamang at ang anak ko ay masarap ang pagkakatulog nun. Halos takpan ko ang tenga ko, Sir Seth. Hindi ako nakatulog sa gabing yon. Kinabukasan ay agad akong pumunta sa may-ari ng boarding house. Tinanong ko kung pinabless ba niya yung bahay na yon at sinabi ko na may kakaiba talaga doon. Pinabless niya naman ito. Pag-uwi ko sa boarding house noon, sinabi ko sa asawa ko yung napag-usapan namin ng may-ari ng boarding house na ito. Nagalit yung asawa ko. Sabi niya nababaliw na raw ako noon. Sobra ako nasaktan. Kaya tumahimik na lamang din ako. Sumunod na araw, ganun pa rin. May nararamdaman pa rin ako at may nagpaparamdam. Ang ginagawa ko na lamang ay nagpapatugtog ako ng music magdamag pero ang anak ko naman ang hindi na okay noon. Marami na ang nakakapansin sa sobrang payat nito. Minsan, napasya lang katrabaho ng asawa ko dati sa boarding house. Nakita niya ang anak namin na naglalaro at nabanggit sa asawa ko na, yun nga, pumapayat na. Tapos may marka na sa mukha niya sa pagkakahulog niya noon. Doon ay nagkwento ang katrabaho niya na yung mga dating nakatira daw dito. Nagkakasakit umano. Bago pa kami dumating dito, yung mga dating boarders, lahat mga lalaki, araw-araw nagiinuman pero isang araw umano ay bigla na lamang silang umalis lahat. Sa sinabi ng katrabaho ng asawa ko ay napaisip na siya. Doon na nagdesisyon na umalis na kami doon. Pero bago kami umalis doon ay nalaman kong
hindi na ako dinatnan ng 2 buwan. Buntis ako, pero nakunan din ako nun. Mismong sa bahay na yon bago pa kami umalis. Nung lumipat kami ng tirahan, dun bumalik ang katawan ng anak namin. Tumaba siya ulit. Matagal na po kaming hiwalay ng asawa ko pagkatapos nun. Nung kinausap ko yung kapatid ko, tinanong ko yung tungkol doon sa boarding house. Ginawa umanong daycare center yun pero sa hindi malamang dahilan, natigil na rin umano ang daycare center na yon.